Hi mga chang! Nurse nga po pala ulit and welcome back to my YouTube channel. Tapos meron po silang instruction din na kapag 2 days wala pa silang email about sa test. 2023, prior akong mag-initiate ng CJFNS ko, schedule or nagpabook na. So for today's video, isi-share ko lang po sa inyo kung paano ako nag-process or nag-booking ng schedule or nag-book ng schedule para dun sa IELTS examination ko noong 2024. So bakit IELTS examination yung tinake ko sa dami ng mga English examination na pwede namang kunin? At first, kinoconsider ko sana si PTE kasi nakakabalita ako na mas madali daw si PTE kaysa kay IELTS. Ang problema nga lang, nung nag-take ako noong 2024, hindi pa pwede sa State of Missouri si PTE. So, no choice ako kundi mag-IELTS. Kasi, dun sa ibang mga choices na English examination, IELTS lang yung may idea ako. So, wala akong choice, kundi yun ang i-take. Noong December 9, 2023, prior ako mag-initiate na CJFNS ko, or nagpabook na ako ng schedule to take the IELTS examination. Pero, yung date na naibook ko is January 13 and January 12. So, usually daw kasi yung IELTS examination is 2 days kasi nakahiwalay si speaking. May mga instances naman daw na magkasama sa isang araw yung apat na yon. Yun lang, yung writing, listening, and reading is morning and the speaking is sa hapon or vice versa. Umaga si speaking, tas yung tatlo is hapon. January 12 is for speaking. Nauna si speaking, then January 13 si listening, reading, and writing. After kung sundan yung mga or i-fill out yung mga needed na information, nakapagbayad na ako, naka-receive din naman ako agad ng email sa kanila na na-receive na nila yung binayad ko. And at the same time, nag-send din sila ng mga important information lang prior to examination. And nag-exam ako sa Hotel Montecillo dun sa Tagaytay. Meron namang mas malapit pa sa area namin, mga around sa Nuvali, pero pinili na lang din namin na Tagaytay kasi sumegway pa kami ng side trip ng mga anak ko tsaka ng asawa ko. Dalawang klase daw po yung IELTS, computer-based and paper-based. Siyempre, doon ako sa paper-based kasi hindi naman ako masyadong maalam sa computer or mabagal akong mag-type. So, baka maunsame pa yung writing ko kasi di ba magta-type-type doon. So, talagang pinili ko na lang si paper-based. So, mga chang, disclaimer lang din po pala. Ako po ay hindi eksperto. Lahat po ng isi-share ko sa inyo is pawang na experience ko lamang. Alam ko po ng mga aplikante din na dumaan sa yugtong ito, siguro iba-iba rin kami na naging proseso. Itong isi-share ko sa inyo is yung naging proseso ko lamang po. I-start ko na at i-walkthrough ko na kayo. Walkthrough. 1, 2, 3, 4, 1, 2. So, sa Google mga chong at chang, tinype ko lang yung IDP IELTS. Then, lumabas ito. Then, click din yung IDP IELTS Philippines. And then, yan. Then, click nyo yung book your test button do sa upper right corner. Then, find an IELTS test session, IELTS academic, IELTS on paper. Since IELTS on paper yung napili ko. Then, dito sa test location, click nyo lang yung Philippines and then kung saan kayo city magte-take. So, ako sa Laguna. Then, select test date. So, example, ito lang yung available, February 7. Click nyo lang yon. Then, click find session. Then, yan. Select and continue. So, ito yung register for an IELTS test. Yan lang yung location. Pinapakita lang yung summary, then click continue. Tapos, tick nyo lang yung I acknowledge. Then, so, i-click lang natin yung create new user. Then, lalabas na to. Yung test details. Yan, summary yan. Then, click I have read and agreed. Then, fill out lang yung mga needed information sa section na to. Then, first name, then yung last name. Gender, birthday, tas yung passport. Kung ano yung identification type, dalawa yan eh. Wala naman akong national ID, so passport na lang. Then, yung passport ID number. Tapos, health and social services dun sa occupational. Tapos, degree or equivalent ako dun sa educational level. Then, dito, lagay nyo lang yung address nyo dito sa Philippines. Yung username, sila na yan magbibigay. Then, gawa lang kayo ng password ninyo. Then, contact permission, i-click nyo lang pareho, then click register. So, ayan, lalabas to after nyan. So, dito sa may application, yung country intended to go to, syempre USA, then dun sa taking the test,
why are you taking the test? For immigration na lang pinili ko. Dun sa referral partner, wala na akong pinili dyan kasi hindi naman kailangan. Unless siguro meron talaga kayong referral partner. So, ayan lang yung mga choices doon. Then, dun sa have you previously taken IELTS? No. Tapos, currently studying English sa Philippines, of course. Then, attach nyo lang yung passport nyo dito and click continue. So, dito po sa recognizing organization, wala na akong ginalaw dyan. Since optional lang naman siya, nag-continue na lang ako. So, yan. So, if meron naman kayo, sagutan nyo lang to or fill out nyo lang tong edit recognizing organization. So, ayan yung bansa, tapos yung kung ano mang organization, then continue. Then, yun lang. Ito yung pinaka-summary ng pinagagagawa natin. Then, continue nyo lang. Just click the continue button, tapos yan na makikita nyo yung begin payment or payment details. Then, kapag nakita nyo na or nabasa, i-click nyo lang yung pay now. 1, 2, 3, 4, 1. For checking the IELTS result naman, punta lang kayo sa Google, IDP IELTS result. Tapos, click nyo lang. Then, check your IELTS result. I-fill out nyo lang yung mga needed information. Yan yung name ninyo, birthday. Then, yung passport number or yung ID number if national ID yung ginamit ninyo. Then, click nyo lang yung I'm not a robot and get my results. Click nyo yung get my results. Tapos yan, lalabas lang yan. IELTS academic, click nyo. Tapos yan na, candidate number. And then sa baba, yung pinaka-summary ng scores ninyo. So, dito po sa request for additional TRF, ito yung magre-request ka sa IELTS IDP na mag-send ng copy sa isang organization like sa CGFNS para makapag-send sila ng copy ng test scores mo. So, meron din po pala ditong authorization form kung iba yung magpipick up. Kasi ang alam ko sa Manila area, ipipick up yung mga test results. So, ilagay ko na lang din dito kung ano yung mga requirements na kailangan kapag authorized person yung kukuha ng results ninyo. So, ito yung form. Fill out nyo lang din po yan. So, ayun. The next natin is dun sa additional TRF application form. Download nyo lang yan, print, and then fill out, then scan nyo. Then, kapag mag-email kayo sa IDP IELTS para mag-request na isend kung saang organization, yan yung yan yung i-attach nyo doon. Pero, syempre, fill out na. And mga chong at chang, may mga minor differences lang din po yung computer-based and paper-based with regards dun sa length ng mga pag-send nila ng test details, pati yung pag-release ng mga results. Yung sa computer-based, wala talaga akong idea kung paano to. Basta narinig ko lang po sa mga kakilala ko. Yun, yung sa writing, magta-type na, which is dun pa lang, hindi na ako pwede. Sa computer-based po kasi, 2 to 3 days prior the exam, magsisend na sila or mag-i-email na sila sa inyo ng mga test details. While dun sa paper-based, mga 3 to 5 days. So, konti lang naman. With regards naman po dun sa result, mas mabilis po yung paglabas ng result ni computer-based. Yun, 3 to 5 days din lalabas na yung result. Samantalang yung sa paper-based, 13 days talaga siya. Kasi ako nag-take ako ng January 12 and 13. By January 26 ko pa nakuha yung result. Yun nga, sa speaking, minsan nakabukod si speaking, minsan same day, pero either umaga or hapon siya. So, ganun lang din. Tapos, meron po silang instruction din na kapag 2 days, wala pa silang email about sa test details, pwede nyo daw po silang kontakin dito or email natin dito na yun nga, wala pa silang test details na sinasend sa inyo. Tapos, magdala na rin kayo siguro ng pencil, kahit 2 perasong pencil na number 2 Mongol, kasi yun yung in-instruct sa amin. Pero sa pagkakaalala ko, nag-provide din sila sa amin ng pencil dun sa test center. Ano pa ba? Yun. Kapag mag-CR kayo, kung kailangan nyo na talagang pumunta sa comfort room, pwede naman po. Yun nga lang, hindi titigil yung oras. Ongoing pa rin yung oras nyo kapag nag-CR kayo. Tapos, hassle pa kasi kakapkapan ka pa, ganun-ganun. Parang yung sa NCLEX nun, kapag nag-CR ka, tatanggalin. I-check ka pa or what. Pero, pwede kang mag-jacket. Yun, pwede naman mag-jacket. Para kasing sa NCLEX, may nagsabi, bawal yata mag-jacket.
Doon naman po sa review materials ko, yun nga po, nabanggit ko na po 'to sa ibang vlogs ko na nag-coach po ako kasi hindi ko po kayang mag-self-review with regards to IELTS or any English proficiency examination kasi wala akong tiyaga diyan. Aray Kasi ko! para sa akin mas madali ang NCLEX compared kay IELTS kasi si NCLEX naman ever since may background na tayo, estudyante pa lang tayo may background na tayo sa may background na tayo kung ano man yung mga e-examinin natin sa NCLEX Pero kasi IELTS is English. I don't like English. So, yun. Ang aking naging coach ay ito, si Ma'am Chona. Yan. You can reach her out sa kanyang Facebook page. Yan nga, yung self-name naman po niya, si Miss Chona. And kung ano yung presyo, pwede nyo naman tanong sa kanya kasi parang nagbe-base po yata si Ma'am Chona dun sa length po ng aral ninyo from the time na nag-start kayo up to the time na yung test date ninyo. So, ayun. Flexibility ng kanyang time is very flexible. Napaka-flexible ng time ni Ma'am Chona. Depende pa rin naman po siya sa availability ninyo lalo na po kapag nag-work kayo. So, yun lang mga tiyan. 1, 2, 3, 4, 1. Yung mga tiyang magsagot din po tayo ng comments dito sa ibang videos ko. Actually, dalawa lang naman to. Hindi ko siya masagot right away kasi kung hindi man ako busy, siguro hindi ko lang talaga masyadong alam yung isasagot ko. Pero ito, yung isa, from at Madonna Melegrito 2594. Nasabi niya, "Hi po, ask ko lang, sa educational background ng primary and secondary, okay lang kaya ang ilagay ko is kung saan lang ako graduate? Madami kasi ako school na inatinan. Thanks in advance." So, yun. Dito kasi, hindi ako sure, gawa ng sa pagkakaalala ko, kung sa CGFNS man ito, ma'am ha, sa pagkakaalam ko po kasi, i-indicate ninyo yung inclusive dates ng stay nyo sa school ng elementary and or primary and secondary together with the diploma ng secondary. So, hindi ako sure dito kung pwede bang kung saan ka na lang graduate nung secondary or primary. So, ayun, pasensya na po, Mama Donna. Meron pa pong next question dito sa anong vlog to? Sabi sa bulletin update. Okay. Sabi niya, si Baba Jo. Hoy, Baba Jo po. I'm sorry. 1 month ago na to. So, sabi niya, "Hi ate, mabilis lang po ba ang PRC processing sa pagkuha po ng requirements sa CGFNS and need po ba ng power of attorney if ang nag-asikaso wala pong PRC? Thank you po." Baba Jungkook. Siguro depende pa rin talaga sa galaw ng PRC kasi 'di ba minsan meron silang specific date para i-send yung mga documents kung saan-saan yung saan nga ba yun? Hindi siya LBC, nakalimutan ko na. DHL. So, depende pa rin siya sa kilos ng PRC. Merong time mabilis, merong time mabagal. Sa pag-aasikaso naman or kung merong ibang mag-aasikaso ng PRC, mga PRC credentials mo, I think authorization letter is enough. Tsaka yung ID nyo, siguro Xerox copy ng ID mo. So, I think that would be enough. So, mga tiyong-atyang, nakalimutan ko kayong batiin. Siguro ito yung vlog na to is my first vlog for this year, 2026. And nakalimutan ko kayong batiin ng Happy New Year. So, siguro na preoccupied lang masyado. And thank you so much pa rin po dito sa nanonood nyo pa rin po sa mga vlogs ko. Makatulong man o hindi sa inyo. Thank you so much po. So, siguro yun lang po for today's vlog. And siguro next time or next vlogs, tingnan natin kung ano yung mga susunod pang magaganap o mga ganap-ganap pa po sa buhay-buhay po natin. So, thank you po ulit. And please don't forget to subscribe, hit the bell button, and share. And see you again on my next vlog. Bye-bye!